Isa lang po si Ray Bernard sa mga naging biktima ng karahasan sa loob ng campus. Mula Enero, siya na po ang ika-4 na biktima ng krimen sa University of the Philippines. Nababahala naman ang pamunuan ng UP sa halos magkakasunod na insidente. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Moro. Joseph? Jessica, aminado ang pamunuan ng UP na maaaring nagkulang ng koordinasyon yung pamunuan ng UPLB at yung lokal na pamahalaan ng Los Baños kaya nagkakaroon ng ganitong mga insidente ng krimen na biktima ay mga estudyante. Ang kailangan daw ngayon ay malaman yung tinatawag na crime statistics para makapag-formulate ng mga polisiyang pangseguridad. Ang problema, wala namang batas na nagre-require pa nito sa ngayon. Nagpalipad ang mga Sky Lanterns ang grupong Gabriela kasama ng iba pang organisasyon at UP Diliman Gender Office sa may Sunken Garden. Simbolo ng kanilang panawagang wakasan na ang insidente ng mga karahasan sa loob at labas ng UP. Nanguna sa panawagan si Connie Hina, ina ng UP Diliman student na si Lord Day Hina na sinaksak sa Winston Hall sa loob ng UP Diliman. Out of danger na raw ang anak bagaman mabigat pa rin ang bayarin sa ospital na umabot na sa mahigit 1 milyong piso. 7 beses sinaksak ng ice pick sa ulo si Lord Day. Sa akin yung non-quantifiable, non-monetary cost no? Yung siya mismo na naghihirap kasi sa ngayon she still cannot talk. Naapektuhan talaga yung kanyang speech capacity. Naapektuhan yung kanyang motor skills. At sa pinakabagong insidente ng karahasan sa UP Los Baños naman, hindi maiwasang magalit ni Ginang Hina. Wala na bang lugar dito sa Pilipinas, no? Na we can purely say that safe kang maglakad, safe kang mag-aral. Kasi ang pagkakaiba lang naman dun sa nangyari sa Los Baños, outside the campus. But still, outside or inside is the same, no? It's karahasan, no? It's the same problem. The problem na wala ka namang ginawang masama. Simula Enero ngayong taon, umabot na sa 4 na estudyante ng UP ang nabiktima ng krimen. Pero sabi nga ni Ginang Hina, hindi raw ito issue ng mga taga-UP lamang. Ilang buhay pa ba ang kailangang isakripisyo ng mga scholar ng bayan, hindi lang naman siguro mga taga-UP and even yung isa ring yung Sampaguita vendor ba yun? I think hindi lang issue ng mga estudyante, issue ito talaga. Anong ginagawa ng gobyerno natin? Aminado ang pamunuan ng UP na sa kaso ng UPLB student na si Ray Bernard Peñaranda na hinold up at pinatay. May pagkukulang sa koordinasyon ng pamunuan ng UPLB at ang lokal na pamahala ng Los Baños. Hindi na pwede yung palusot na anyway, hindi pwede pumasok yung pulis sa loob ng UP campus. Therefore, UP campus authorities should not anymore work together with the police. They cannot be isolated. Yeah, that used to be the thinking. My responsibility ends in the perimeters of the campus. I should not be meeting with police authorities. Do you think it's time to revisit that? Meaning, maybe we should allow? No, I think the answer is the local governments, the police, and the UP authorities must first sit down. Because that can be cured by a memorandum of agreement. Nababahala na raw ang UP dahil halos nagkakasunod-sunod na ang krimen bumibiktima sa mga estudyante. Ang kailangan raw ngayon ay ang mapping ng lahat ng units ng UP para malaman ang mga delikadong lugar at para malaman na rin ang crime statistics. There should be a crime reporting system outside and within the campus where the information is shared between law enforcement authorities outside, local governments outside, and campus authorities. In the US, all universities are required to provide crime statistics and incidents so that anyone who wants to enroll in the university will have full range of information before making decisions. Okay. Required by law yan. We don't have a law similar to that. Sa ngayon, ang pinakamalapit lamang dito ay ang panukalang batas ni Senador Manny Villar sa ilalim ng Senate Bill No. 24 o ang Campus Security Act na inihain noon pang 14th Congress, required ang mga paaralan na alamin at ilantad ang crime statistics sa loob at labas ng eskwelahan, pati na ang security policies at procedures nila. Jessica, unfortunately, nung Senate Bill No. 24 ay hindi nabuhay ng 14th Congress pero inirefile yan ni Senator Villar bilang Senate Bill No. 1324. Ang kasalukuyang estado niya ay nasa committee referral pa lang siya ng Public Order and Dangerous Drugs, Jessica. Okay, ang problema sa mga campus ng UP, Joseph, you and I know, masyadong malalaki ito
at masyadong maraming lagusan. Hindi lang Los Baños, pati Diliman. That's right, ma'am. Kasi yan yung sinasabi nitong si Dr. De Vera, no, na peculiarity nung campus, at least nung Diliman at saka Los Baños. Kasi hindi mo naman siya pwedeng lagyan ng gate, no, unlike other universities. And besides, meron din mga communities sa loob. Kung lalagyan mo daw ng fence yung buong UP, might as well issue yung mga ID para doon sa mga settlers sa loob ng universidad. So, it presents a complicated problem to the university how they're going to really attack yung problema ng seguridad. Okay, I just want to take exception. No? Matagal na nating alam kung ano yung mga dangerous places sa campus. Diba? Yung may bandang Ilanan sa Diliman. Sa Los Baños, I suppose, matagal na rin alam kung alin doon yung mga delikadong lugar. So I think dapat i-shortcut na lang nila. Baka ma'am, ang hinahanap kasi nila yung numbers eh. Hindi pwedeng yung reputation ng isang lugar, maaaring sasabihin natin, no, parang alam ng mga taga-estudyante, ng mga estudyante ng UP, huwag ka munang dadaan dyan paggabi kasi may ganyang perception. Pero what they need are the numbers para medyo konkreto yung paglalagay. So for example, if you've identified na maraming crimes ng ganitong nature dito sa area na to, baka pwedeng i-rechannel doon yung mga forces, yung mga barangay tanod or mga UP police, Jessica. Okay, and lest our viewers will think na UP-centric itong istoryang ito, I think the issue is applicable to everyone, no? At sa lahat ng mga eskwelahan at universidad natin, dapat mapangalagaan ang seguridad ng mga estudyante. That's right. Yung sinabi nga ni Mrs. Hina, no, na parang hindi lang naman ito issue ng UP at ng UP students. Kasi kung magulang ka na nagpapaaral ng anak, kung halimbawa taga-probinsya ka at papadala mo yung anak mo sa Maynila, abay, dapat panatag naman yung loob mo na pinadalan mong eskwelahan ay may security plan. At kailangan malaman nga yung, di ba dun sa stage na sinasabi ni Dr. De Vera, no, na alam nung papasok sa eskwelahan kung ano yung profile in terms of crime statistics ng eskwelahan. So I think we should also have that kind of information for our public. Maraming salamat, Joseph Morong.